So ito yung spec 1 na sinerbisan ng isang gumagawa ng kung ano nung big bike. So ayan nga, no, dumating tong motor. Nakwento ko muna yung nangyari, no. Dumating tong motor. Actually mini-message niya ako para madala nga. Hindi niya kasi madala sa Bulacan tong motor. Hindi niya madala kaya pinaservisan doon. Tapos nung sinervisan doon, kasi ang initial na problema niya daw low-bat, naglo-low-bat. So nung ang ginawa nung mekaniko, pinalitan na rectifier. Eto sa akin na to, binalik ko sa dati yung una kong ginawa. Yung kinabit niya iba eh. Tapos ganun pa rin naglo-low-bat. Yung pala yung battery niya may problema na mahina na yung charge. Tapos nung chinarge niya, yun, tumaas yung voltahe. Tapos okay naman na. Ang issue niya, kaya niya dinala dito, nagtatagas ng nagkakatas ng coolant dito. So nag-overheat siya, no. Nung chinek ko, napansin ko agad masyado mainit yung wire dito, yung 3-phase. So binunot ko muna yung yung rectifier, yung sa load. Tinanggal ko muna yung sa load, yung red tsaka green na wire. Tinugot ko muna, nakasakit naman yun. Tapos pinandar ko. Saglit ko lang pinandar. Sobrang init ng wire dito, yung sa stator. Kaya sabi ko, may problema sa rectifier. So pinalitan ko agad ng rectifier. Pero prior doon, hindi ko muna kinarga, no. Ang nangyari, nag-iba ng behavior yung motor hanggang sa pumuputok na, sumasabog-sabog na. Wala pa yung load, sumasabog-sabog na sa tambucho dito. Tapos hanggang sa nag-idle siya, tapos namamatay. So bago niya, nung dinala niya dito, kasi maayos, hindi siya tumitirik, walang ganun eh. Ang tinanggal ko pa lang yung rectifier tsaka yung tangke. Pucha, biglang nagkaganon na. Kaya nakapag-desisyon ako na silipin yung electrical. Pucha, merong negative na tumatawid dun sa coil ng putik. Hindi ko makita kaya nag-bypass ako. Ang dami nang nagalaw. Ginalaw na yung mga nasa gilid sa kabila. Tsaka dito sa harap, yung sa may headlight. Pucha, hirap nga eh. Ang gulo talaga, sobrang gulo niya na. Ngayon nung inayos ko, ang pucha, sumama naman yung andar. Hanip na yun. So, pakita ko yung andar niya ngayon. Pucha, bad trip, ang dami. Tsaka ang hina na dito, ang baba na ng voltahe dito. Tapos bukod dun, yung sa voltmeter niya, humina. Kasi nilagay ko siya sa load kasama nung ilaw. Kaya bumaba ito ng sobra. Ayan, 10.5 na lang. Neutral ba? Okay. Ayan, pagka gina. Ayan. Tapos pag nire-rep, bumababa. Diba? Hanapin ko ngayon. Electrical to, sure eh. Hindi sa carb ito eh. Kasi electrical lang ginalaw ko dito eh. Yung mga wire dito, pinagtatanggal ko yung mga may relay kasi dito para sa busina yata. Tapos may isang relay pa para sa MDL naman. Ay hindi, nandito pala yung sa busina. Dito may relay na isa, tapos may relay pa ulit para sa MDL. Tinanggal ko na rin yun. Tinanggal ko na yung dalawang relay. Tapos nagtawid lang ako ng isang wire para dun sa busina. Actually dahil naka-fuse nga yan eh. Walang fuse eh. Hanapin ko muna ulit. Ang baba, sobrang baba na dito. Pagdating sa fuse box, nasa 10 na lang. 10 volts na lang. Parang nasa susian yung problema. Pucha. So ayan, binuklat ko ulit lahat. Tinatanggal ko ulit yung mga mga takip-takip. Tapos tinanggalan ko ulit siya ng may driving light. Dito nakatap dati. So, dyan sa positive dyan. Nilagay ko sa linya ng ilaw. Tapos ito, originally ito, nakatap doon sa diretso ng
susian. So pag bukas ng susi, meron na agad. Walang dinaan ng fuse. Ang fuse na dinaanan pala nito yung main. So doon nakatap yung voltmeter ito. Yung kulay blue malaki. Tapos ito ginawa ko kasi kinakapos ng positive to. Sobrang baba niya, 10 volts lang nakukuha dito sa black white. Yan yung supply papunta CDI tsaka ng coil. Mapapansin nyo, black and white din yun. Black with white stripe sa loob. Kita nyo ba? Yan. Ayan, nilagyan ko ng positive galing dito sa isang fuse dito. Tinap ko papunta dun para supplyan siya ng isa pa. Kaso yung mababa pa rin. Pero to okay no. Wala nang kate. Tapos ang baba ng minor. Kasi ang kukusap-kusap siya eh. Ang naging problema nito, tingin ko kasi yan, tingnan niyo yung voltahe. Yan, ang gulo. Sobrang gulo niya, no? Ang naging issue nito, wiring talaga. So yung mga wire niya masyado na luma, matitigas na or degraded na, o hindi na ganun ka-efficient gamitin yung wire na yun. Kasi matanda na nga luma na. Kaya sinasuggest namin mag-harness dahil sa mga ganyang sitwasyon. Hindi para sa negosyo lang. Yung motor mismo nagbibigay sa amin ng ng dahilan para i-harness talaga. Kasi ito pinutol na to, originally pinutol to. Nakadikit yung negative niya, ito to. Yung green red nilagay sa negative nung nito. Original nito tatlo to, di ba? Ginawang dalawa na lang. Yung isang wire nun nakatap dito. Pinutol ko, gin-round ko na lang. Kesa nakalaylay dito. Kasi ito naka-fuse. Kasi sa busina to, kinuha to kinuha ng live. Naka-fuse to. Ako na gumawa nito. Wala akong fuse box eh. Gusto ko sana ilagay dito kaso nga stress na tong fuse box na to. Sobrang baba niya. Ang baba na nakukuha dito. Pakita ko na para maniwala kayo. Tapos ito papakita ko malamang na ito. Tatanggalin ko to yeah. Sorry, isang kamay na. Basta ayaw na umandar. Ang hina kasi nung nakukuha niyang positive. Tatap ulit natin ito para mabigyan siya ng positive ulit. Nunod na kasi start kanina. Humihina siya dito. Kapag tinanggal ko to, hihina yan hanggang sa unti-unti mamamatay. Ay, tuloy. Sorry, natanggal dun sa ayun, namatay nga bad trip po dyan. Mamaya ako naiusin. So yun nga may issue tayo sa wiring eh. Putik sa akin lang talaga na tiyempo. Pangalan niya. Tapos kung papansin nyo yung voltahe ang baba baba nung doon pa iba-iba. Kasi nga may issue sa wires eh. Pwede ko gawin dito. Pwede kong gawin dito wire simple. Talagang wire ang papalitan. Anak ng teteng. Kaso hindi ready yung budget ni sir para sa harness. Hindi rin siya ready dahil kailangan niyang gamitin na yung motor dahil aalis na siya ulit. Isang buwan lang siya dito Hindi kakayanin sa schedule namin kasi may tatlong nakapilang harness. Apat nakapilang motor para sa harness. Tingnan ko na lang kung ano magagawa ko dito. Siguro magtatawid ako ng wire galing sa positive. Kailangan naka-fuse Tapos yung susian siguro i-relay ko. Tapos bibit-bitin ng relay lahat ng neto. Kaso yung dito kasi mahina na dito yung wire niya taas na yung resistance resistance na kuha mo bad trip. Tingnan ko muna kung ano magagawa. Hirap na ito.
May nakita akong sabit sa saan yan? Black red. Ayan, black red yung isang probe, kasi isa sa positive. Dapat to switch lang to, positive bibigay niya dito sa dalawa. Isa siya, ayan buo. May negative yung ano, black red, ang puti, kahanapin ko. Ayan, nandito sa fuse. Ang hirap. Kaya pala nire-rev ko, bumabagsak yung voltahe. Tapos nung rev ko ng mataas, bigla namatay. Tapos ito nag-zero. Kaya ilang percent na lang sa 10, putik. Hanip na yan. Hanapin ko pa dito. Ito yun, black red black ba yun? Black red black. Ito switch yan. So ito, tinanggal ko na yung sa CDI yan. Tinanggal ko, tapos kinuhanan ko to. Kasi tinrace ko na sa mula harap hanggang dito sa likod. Kasi na umabot ako dito sa CDI. Ito na yung papuntang coil. Supply ito ng coil, papuntang coil tsaka CDI. So supply ito galing sa kill switch. Ayan, buo na. 13.1. Kaso pag tinap nga dito, ito, papakita ko sa inyo. Kukuha na natin yung CDI. Ayun, wala na. Ay, hindi. Meron nga pala ito. Meron itong makukuhang negative yata. Ayun, may nakukuhang negative sa CDI. 13.2. Ang galing CDI yan. Yung bad trip, ba't meron yan? Yung hinahanap ko ngayon. So ito matindi dyan. 5.79 volts, 6 volts. Pag tinap ko to dito, kung galing ng fuse, nag-bypass ako dyan. Gano siya nag-arcing. Tinap yan dyan, halos yan 12. Nagbitawan, sak siya ng 5.9 o 6. Halos yan 12. So ito, tinanggal ko na yung mga fuse, tapos kinuha ko yung mismong line, yung pinanggalingan ng susi. Yan, 13 na siya, no? Ano nangyari dyan? Nakababat. 13 yan, no? 13.1. Tapos pag kinabit ko tong voltmeter, wala eh. Kinabit ko yung voltmeter. Ayan, pakita natin. Boom! 10 point. Oh, bibitawan ko. Balik siya ng 12.9. Ngayon 13. Oh, takinan. Ginawa ko, tinanggal ko yung dalawang fuse. Kasi doon may nagpa-problema eh. Itong fuse nga sa baba. Para sa odometer. Bali pag nakakabit yan, nakasindi lang yung oil na indicator light. Tapos yung pangatlo, yung tail position, meter turn horn. Yan, itong pangatlong fuse, tinanggal ko din. Yun, nabuo to, naging 13 ulit. Yan, pag inon. Wala na siya, no? Tapos, pag inon mo, yun, buo na, oh. 8.9 na. Tapos yun, click na siya ulit. Saan na sila? Last video na to, bro. Oo eh, kasi binidyoan ko yung buo para ano eh. Ito na, ito, gumagana na ulit. Yan, walang start. Gumagana na ulit. Ayan o. Meron siyang ganun. Meron siyang biglang nag-6. May problema kasi sa wiring talaga eh. Tapos may time kanina na pinatay ko to, namatay pati yung gauge. Ayan, pero bumukas din eh. Kung kanina medyo matagal eh, namatay tas yung hindi. Tapos ang baba nung nababasa niya sa harapan. Oh, G's na lang.
Baba na yung minor. Nagka-problema siya dun sa kinabitan nung switch nung headlight. Ito. Kasi pinagana yung ILO. Tsaka nilagyan ng off eh. Yun, dun nagka-problema. Tapos bukod dun nagka-problema yung wire talaga eh. Sa wire nagka-issue eh. Hintayin kanina pa. Ay kahapon pa ako dito. Ayun, kailangan madesisyonan ni Sir to kung anong gagawin dito. Ganun na lang.